Ang grupong makikilala bilang ISIS Beatles ay binubuo ng 4 na Briton, sina Mohamed Muazzi, Alexander Cote, El Shafi El Sheikh at Aine Davis. Lumaki ang 4 sa UK, karamihan sa London at galing sa iba't ibang pamilya at lahi. Si Mohamed Muazzi ay ipinanganak sa Kuwait noong 1988 at lumipat sa UK noong siya ay bata pa. Lumaki siya sa West London at nag-aral ng computer programming sa University of Westminster. Ayon sa karamihan, ordinaryo ang kanyang kabataan at wala siyang malaking record ng krimen bago siya sumailalim sa radikalisasyon. Si Alexander Cote, ipinanganak sa London sa pamilyang Ghanaian, ay kilala noon sa pagkakasangkot sa maliliit na krimen. Kasama siya sa mga grupo sa West London na konektado sa droga at krimen sa kalsada. Si El Shafi El Sheikh ay pinanganak sa Sudan at lumaki sa UK. Lumaki rin siya sa West London. Si Aine Davis mula London ay dati nang nasangkot sa maliliit na krimen bago sumali sa mga ekstremistang grupo. Ang nag-uugnay sa mga lalaking ito ay ang kanilang lokasyon, mga sirkulong kinabibilangan at kalaunan ay ang kanilang ideolohiya. Kasama sila sa mga kabataang lalaki sa UK na noong 2000 at unang bahagi ng dekadang 2010 ay na-expose sa ekstremistang interpretasyon ng Islam sa pamamagitan ng informal na network, propagandang online at personal na koneksyon. Hindi agad naganap ang radikalisasyon ng mga individual na ito. Naapektuhan ito ng personal na karanasan, ideolohiya at mga pandigdigang pangyayari. Nayulat na nakatagpo si Muazzi ng ekstremistang ideya noong nag-aaral siya sa universidad. May nagsasabing ang pakikisalamuhan niya sa mga ahensya ng seguridad ng Britanya ay nagpasiklab ng galit niya. Ngunit iba-iba ang interpretasyon at pinagdedebatehan pa rin ito. Si Cote at El Sheikh ay konektado sa grupo ng mga kabataang lalaki sa West London na dumadalo sa ilang mosque at discussion circles na may radikal na pananaw. Karaniwan, ang mga informal na network ay nagiging daan sa mas organisadong ekstremistang grupo. Noong 2011 naging bagong sentro ng pagre-recruit ng mga jihadist ang digmaang sibil sa Syria, kaya naging destinasyon ito ng mga dayuhang mandirigma. Ang pag-isbong ng Islamic State of Iraq and Syria ay lalo pang nagpatindi sa kalakarang ito. Ang sopistikadong propaganda ng grupo, gaya ng online video at social media, ay nakaikayat ng recruit mula sa buong Europa. Pagsapit ng 2012-2013, umalis ang 4 na lalaki sa Britanya at pumunta sa Syria, na nagmarka ng malinaw na paglipat mula sa ideologikal na simpatya tungo sa aktibong paglahok sa isang marahas na grupong ekstremista. Ito ang kwento ng ISIS Beatles. Maligayang pagdating sa Wars of the World. Pagdating sa Syria, sumali ang 4 na lalaki sa ISIS. Karaniwan, ang mga dayuhang mandirigma ay binibigyan ng tungkulin base sa kanilang kakayahan sa wika, katapatan at inaakalang pagiging mapagkakatiwalaan. Dahil sa pagiging British at mahusay sa Ingles, sina Muazzi, Cote, El Sheikh at Davis ay naatasan sa pamamahala ng mga bihag. Ang kahusayan nila sa Ingles ay naging mahalaga sa operasyon at propaganda, kaya napabilang sila sa unit na nagbabantay at nagdedetain ng mga dinukot na mamamahayag sa kanluran, mga aid worker at iba pang sibilyan. Ang mga bihag na ito ang nagbigay ng palayaw sa 4 bilang The Beatles at binigyan ng bawat isa ng pangalan na tumutugma sa sikat na banda, John, Paul, George at Ringo. Mayroong ilang pagtatalo tungkol sa kung anong mga pangalan ang ibinigay sa bawat miyembro, ngunit malawakang kinikilala ng leader at pinakanotoryo sa kanila ay si Mohamed Muazzi, na kilala bilang John at karaniwang tinutukoy bilang Jihadi John. Si George ay pinaniniwalaang si Alexander Cote, ngunit tinatawag din siyang Ringo sa ibang sanggunian. Katulad nito, si El Shafi El Sheikh ay maaring si George o si Ringo. Pinaniniwalaang si Paul ay si Aine Leslie Davis. Ang palayaw na ito ay walang anumang bahid ng paglalambing.
Ito ay nagmula lamang sa kanilang English na accent dahil kilala ang 4 na lalaki na partikular na malupit at mas mabagsik kaysa sa ibang mga gwardiya ng ISIS. Nabigla at nagalit ang natitirang Beatles nang ginamit ang pangalan nila ng mga terorista. Sabi ni Ringo Starr, "Kalokohan yan. Taliwas sa paniniwala ng Beatles ang ginagawa nila doon. Talagang nanindigan kami para sa kapayapaan at pagmamahal." Mga jihadis ang may hawak na mahigit 20 bihag sa masisikip na selda sa kanlurang Raqqa, Syria. Nakilalang grupo dahil sa pagtrato nila sa mga bihag na ito at iniulat kalaunan ng mga nakaligtas ang sistematikong pang-aabuso tulad ng pisikal na pambubugbog, psikolohikal na pagpapahirap at panghihiya. Ang mga bihag ay itinago sa malulupit na kondisyon, madalas inilipat at palaging nanganganib na bitayin. Palaging natatakot sila kapag lumalapit ang ISIS Beatles dahil alam nilang baka magresulta ito sa pambubugbog o pagpapahirap. Sa isang pagkakataon, pansamantalang inalis ng ISIS ang mga gwardyang ito sa kanilang tungkulin dahil sa labis nilang kalupitan. Kasama sa bihag nila sina Amerikanong mamamahayag James Foley at Stephen Sotloff at British aid workers David Haynes at Alan Henning. Layunin ng grupo na makakuha ng ransom at ipinagyabang sa mga bihag na nakatanggap sila ng milyon-milyong dolyar mula sa ilang bansang Europeo sapat para magretiro sa Kuwait o Qatar. Nakipag-ugnayan sila sa mga pamilya ng ilang bihag mula sa UK at pinanatili ang koneksyon sa mga kasamahan at kaibigan sa UK. Ayon kay Diane, ina ni James Foley, hindi namin kayang ibigay ang 100 milyong euro o palayain lahat ng Muslim na bilanggo. Ang mga hinihingi ng terorista ay sa gobyerno, ngunit bilang pamilyang Amerikano, kinailangan naming alamin paano tutugon. Pinakakarumaldumal nilang ginawa ay ang pagvideo habang pinapatay at pinuputulan ng ulo ang mga bihag. Ipinapakita pa ang mga kakilakilabot na gawaing ito. Sa mga recording, laging natatakpan ang mukha ng mga tagapagbitay. Si Mohammed Muazzi ay lalo nang nakilala bilang mukha ng kalupitan ng ISIS. Madalas siyang lumalabas sa mga propaganda video, nagbibigay ng nakakakilabot na pahayag sa Ingles bago patayin ang mga bihag. Hindi lang pananakot ang layunin ng mga video na ito, ipinamahagi ang mga ito sa buong mundo para takutin ang mga gobyerno at humikayat ng mga posibleng recruit. Habang kumakalat online ang mga karumal-dumal na video, lalong tumindi ang takot na kaugnay sa ISIS. Ipinaliwanag ng isang dating miyembro ng ISIS na ang desisyon na gumamit ng isang Briton para sa mga pamumugot ng ulo ay malamang na sinadyang taktika upang magmukhang isang Europeo o kanluraning tao ang responsabale sa pagpatay ng isang Amerikano. Sa pagitan ng Agosto 2014 at Enero 2015, ang malulupit na pagbitay sa mga bihag tulad ni James Foley, Stephen Sotloff, David Haynes at Alan Henning ay umani ng matinding pagkondenya mula sa pandaigdigang komunidad. Si Muazzi ang pinakakilalang tagapagbitay sa karamihan ng mga video na ito, ngunit sa mga sumunod na investigasyon, natuklasan na. Mahahalagang personalidad tulad niya Alexander Cote at El Shafi El Sheikh ay may malaking papel sa mga gawaing ito. Samantalang, si Anya Leslie Davis ay may mas maliit na papel sa loob ng grupo. Noong huling bahagi ng Agosto 2014, ipinadala ang malaking pangkat ng British Special Air Service sa Hilagang Iraq at iminungkahi ni dating MI6 agent Richard Barrett na malapit na rin silang ipadala sa Syria. Layunin ng misyon nilang hanapin ang partikular na grupo gamit ang makabagong teknolohiya at posibleng iligtas ang iba pang bihag. Noong Setyembre ng taong yon, nakipagtulungan ang mga ahensya ng intelihensya at seguridad ng Britanya tulad ng MI5 at Scotland Yard sa mga katapat na ahensya ng US gaya ng CIA at FBI. Ang mga field team mula sa MI6 at CIA ay nag-operate sa Ilagang Syria upang tukuyin at hanapin ang grupo habang ang mga ahensiyang nagsasagawa ng elektronikong paniniktik ng Britanya at Amerika ay sumasabat sa kanilang mga komunikasyon. Noong Nobyembre 12, 2015, isang drone ng Estados Unidos ang nagsagawa ng pag-ataking panghimpapawid sa Raqqa at tinarget si Muazzi habang papasakay siya sa sasakyan mula sa isang gusali. Iniulat ng US officials na pinaniniwala ang napatay siya sa isang perpekto at malinis na operasyon na walang nadamay na inosente. Hindi agad nakumpirma ang kanyang pagkamatay noon. Noong Enero 2016 lang kinumpirma ng ISIS na patay na siya. Hindi natapos ang investigasyon sa grupo kahit nawala si Muazzi sa labanan. Inilipat ang pagsisikap sa paghahanap at pagdakip sa natitirang miyembro.
Noong Enero 24, 2018 sina El Sheikh at Kote ay naaresto at unang ikinulong sa kustodya ng US sa Iraq bago inilipat sa Estados Unidos. Noong 2018, tinanggalan sila ng pagkamamamayang Briton. Pinag-usapan ng US authorities kung ipagpapatuloy ang walang takdang pagkakakulong ng walang paglilitis sa Guantanamo Bay o subukang dalhin sa International Court of Justice sa The Hague bilang alternatibo. Mahalagang ambahan ng pamahalaan ng UK ang nagbigay daan sa hatol laban sa dalawang lalaki. Bawal sa UK ang tumulong sa mga kasong legal sa ibang bansa kung mauwi ito sa parusang kamatayan. Gayunpaman, inaprubahan ni kalihim ng tahanan Sajid Javid ang legal na suporta sa US kahit walang kasiguruhan na hindi mapaparusahan ng kamatayan sina Choti at El Sheikh. Dahil inaasahan ang matinding reaksyon sa kalagayang pampulitika noong administrasyon ni Trump. Pero nagdesisyon ng korte ng UK na hindi babahagi ang ebidensya sa Amerika maliban kung hindi na isasaalang-alang ang parusang kamatayan. Noong Agosto 18, 2020, tiniyak ng gobyerno ng US sa UK na hindi nila itutulak ang parusang kamatayan sa kasong ito. Noong Oktubre 7, 2020, sina Kote at El Sheikh ay inilipat sa Estados Unidos upang harapin ang mga kasong sabwatan at pagbibihag na nagresulta sa kamatayan. Noong Setyembre 2021, inamin ni Choti sa isang US court ang kasong sabwatan kaugnay ng pagpatay sa 4 na Amerikanong bihag. Noong Abril 14, 2022, napatunayang nakasala si El Sheikh ng federal jury sa 8 mabibigat na kasong kriminal dahil sa pagkakasangkot niya sa teroristang grupo. Parehong hinatulan ang dalawang lalaki ng 8 sabay-sabay na habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parole at kasalukuyan silang nagsisilbi ng kanilang sentensya sa ADX Florence, isang supermax na bilangguan na matatagpuan sa Colorado. Sa kabilang banda, iba ang landas na tinahak ni Annie Davis. Nahuli siya noong 2015 sa Turkey at nilitis noong 2016 dahil umano sa pagpaplano ng isang teroristang pag-atake. Sa sumunod na taon, hinatulan siya ng korte sa Turkey sa terorismo at pinyatawan ng 7 taon at kalahating pagkakakulong. Noong Agosto 2022, pinalaya si Davis mula sa Turkey at inaresto pagbalik niya sa UK. Pagkatapos nito, kinasuhan siya sa ilalim ng Terrorism Act 2000 dahil sa pagbibigay ng pinansyal na suporta sa terorismo at pagmamay-ari ng baril para sa terorismo. Si Davis ay nanatili sa kustodya at umamin ng kasalanan sa parehong kaso noong Oktubre 2023 at siya ay hinatulan ng 8 taon sa kulungan kasunod ng karagdagang 2 taon sa ilalim ng pangangasiwa pagkatapos ng kanyang paglaya. Ang ISIS Beatles ay lumitaw bilang isa sa mga pinakakilalang simbolo ng kalupitan na kaugnay ng ISIS. Malaki ang epekto ng kanilang ginawa sa pananaw ng publiko tungkol sa labanan sa Syria at mga panganib ng dayuhang mandirigma. Para sa pamilya ng mga biktima, nagbigay ng bahagyang kapanatagan ang paglilitis at mga paghatol ng pagkakasala kahit nananatili ang sakit ng pagkawala. Nagbunsod din ang mga kasong ito ng mas malawak na talakayan ukol sa kontraterorismo, radikalisasyon at tungkulin ng mga estado laban sa ekstremismo. Ipinapakita ng kwento ng mga individual kung paano ang ordinaryong buhay ay nauuwi sa matinding karahasan sa ilang pagkakataon. Binibigyang diin din ito ang halaga ng maagap na interbensyon, partisipasyon ng komunidad at internasyonal na pagtutulungan laban sa radikalisasyon. Ang ISIS Beatles ay bahagi ng mas malaking trend kung saan libu-libong dayuhang mandirigma ang nagpunta sa Syria at Iraq na akit ng propaganda ng ISIS bilang lehitimong estado o relihiyosong tungkulin. Nagpatupad ang mga gobyerno ng hakbang tulad ng mga paghihigpit sa pasaporte, mas mahigpit na pagmamanman at mga programa sa deradikalisasyon para pigilan ang ganitong paglalakbay. Patuloy na nagdudulot ng legal at ethical na hamon ang pagbabalik ng mga dayuhang mandirigma. Gayunpaman, ang mga kaso ni Kote, El Sheikh at Davis ay nagpapakita kung paano harapin ang pag-uusig habang binabalanse ang mga alalahanin sa seguridad at ang pagtataguyod sa tuntunin ng batas. Ang karumal-dumal na mga krimen ng ISIS Beatles laban sa mga bihag ay nagdulot ng matinding galit at hindi makapaniwalang reaksyon sa buong mundo. Sa halip na maalala sila ng may pagkamangha o masamang katanyagan, ang kanilang alaala ay dapat magsilbing babala sa pinsalang dulot ng ekstremismo at pangangailangan ng pananagutan.